Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. At ang kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta. Ginugunita natin si San Bernardo o Saint Bernard of Clairvaux, isang abad at pantas ng simbahan, isang abot yon at isang doctor of the church. Ang ating ang makulugang buhay at pagpapala ng Diyos nakikita natin sa paggabay ng mga santo at dinadakila ng ating simbahan naging huwaran sa buhay pananampalataya. Halina at magkaisa tayo sa maringal na pagdiriwang na banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Ang mabuting balita ay papahayag sa makahulugang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. O nga't may pananagutan, pero sukdulan naman ng pagpapahalaga ni Jesucristo pang tayo pakatulungan, gabayan at patnubayan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan at sa pagdakardaragdag sa liwanag na ito ni ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag sa humagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga Sikem at Betmilo
ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Hohatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapo ng aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin ang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ay maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari, o poon, dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpapalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 dinaryong maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila at sinabi niya,
Kung gayon, pumasok kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo, at nang lumapit ang mga nauuna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba kong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko o nainggit ka lamang sa aking kabutihang loob? Kaya ang nahuhuli ay nauuna, at ang mga nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahaba at detalye ang ating mabuting balita, pero punong-puno ito ng laman at maraming katanungan ang naiiwan ngayon at sa pagtatapos ng pagbabasa natin sa ating mabuting balita, ang isa sa mga katanungan ay, ganito ba, pwede bang mangyari ito sa ating pakasalukuyang pamamaraan ng paggawa o batas sa ilalim ng batas na paggawa? Parang walang hustisya kaya o walang katarungan kapag ganito ang nilalaman ng batas natin ng paggawa. O napakahalaga ng pagtingin natin sa uri ng gawaing ipinagagawa upang may karampatang upa na dapat tanggapin ng bawat isa. At sa mabuting balita, pantay-pantay. Una, at ikalawa, at ikatatlo, makahulugan ba ang mga naganap na pangyayari sa buhay ng isang tao na nakikita niyang may lamang sa kanyang kapwa? Ano yung kabubuting bibigyan to sa akin? Pag nakikita kong lumalamang ang aking kapwa, pwede natin idugtong pa sapagkat napakalaga itong pagnilay-nilay natin. Ano pa, sa isang banda, sa pagtingin natin sa may-ari ng ubas na ito, ang punong-puno siya ng kagandahang kalooban, punong-puno siya ng kabutihan. Kaya, pantay-pantay niyang ipinagkakaloob ang upa sa lahat. Kahit na kayo magtrabaho sa bandang huli, pareho din ang tatanggapin mo sa una. Ang una, ganun din tatanggapin mo. Kaya tingnan natin kung anong kahulugan ng ating mabuting balita sa pahayag ng ating Jesucristo tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ito ang paghahari ng Diyos. Una, ang paghahari ng Diyos ay nakikita kung gaano kabutihan ang kagandahang kalooban ng Diyos. Kaya dito itnahin ating Jesucristo, God is good all the time, and all the time God is good. Ang paghahari ng Diyos ay upang ipakita sa atin anong buti ng Diyos kahit na makasalanan niya, kanyang tinatanggap. Ba? Tatanggap ang makasalanan? Oo, tinatanggap tayo lahat. Ang kanyang pagmamahal ay pantay-pantay. Ang kanyang pagkalinga sa atin ay puro at wagas, nanggagaling sa kanyang kabutihan. Tinatanggap natin ito. Bakit ako ito hindi nakatatanggap? Oo, sapagkat hindi mo pinapahalagaan ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay na ikaw'y bahagi ng buhay ng Diyos sa kanyang paghahari sa balat ng lupa at maging sa kalangitan.
Kaya wala nang dadaig pa sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang kagandahang kalooban na kanyang ipinapahayag sa buong sangnilikha. Ito ang gustong patunayan ng ating mabuting balita. Sapagkat sa banda pa roon, na pinapahayag natin, hindi yata pantay ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pagbahandog ng kanyang bang biyaya. Parang sa akin, mas maraming biyaya ka natatanggap. Nung nagsabog siguro ng biyaya ang Diyos, marami kang nasahod. Ako, wala akong nasahod. Iilan lamang ang biyaya. Oo, nagiging kasabihan na lang natin itong ganitong mga kwento. Pero sa katotohanan, pantay-pantay tayong pinagkakalooban ng Diyos ng mga biyaya. Kaya lamang hindi natin kayang makita na ito pala'y mga biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Hindi pa natin kayang arukin o abutin ang mga bagay o ang mga nilalaman ng ating buhay at pamumuhay sa araw-araw na ito'y malaking biyaya ng gagaling sa poong may kapal. Kaya babalik ulit tayo sa ating pangunahing pahayag. Ganyan ang Diyos sa atin. Punong-puno tayo ng biyaya sa lahat ng kanyang sangnilikha. Ikalawa, nangangahulugan lamang sapagkat makapangyarihan ng Diyos bibigay sa atin ng biyaya, ito'y dapat nating bigyan ng kahulugan at kahalagahan with great importance. Di ba? Upang sabihin tayong lahat ay mga gumagawa sa ubasan ng Panginoon. We are working for the kingdom of God, ika nga. At ang paghahari ng Diyos ay kanyang ipinahayag sa atin upang may pagbabalik loob sa Kanya na talagang nagpapahalaga sa larangan ng pananampalataya. Everyone participates in the kingdom of God. Wala nang iniitsapwera ito. Lahat ay tinatawagan, lahat ay inaanyayahan. So, we have to work out things of great value for the sake of the kingdom of God. Kapag hindi nagiging mabuti ang ating gawain na tayo nagiging palamara o kaya nagiging tayong may angking kaaway sa sarili, kaaway natin kapwa, o hindi tayo nakagagawa ng mabubuti, tayo lumalayo sa paghahari ng Diyos. Kaya kung ito'y panawagan ng Diyos noong pang-una para magbalik loob ang mga tao upang talikuran ang kanyang makadiliman sa buhay o ang kanyang mga kasalanan, hanggang ngayon, yan pa rin ang panawagan ng Diyos. Tayong lahat ay dapat maging tapat na tagapagtangkilik at gumagawa sa ubasan ng Panginoon, gumagawa sa loob ng paghahari niya sa sangkalupaan. Kaya ito yung malaking imbitasyon para sa atin so that everyone, all of us will participate in working for the kingdom of God. Ikatatlo, upang kabuuan nitong ating kasaysayan ng talinghagang ito ay makita sa ganitong pahayag. Natanggap na ninyo ang mabuting balita at kung ano ang nilalaman ng mabuting balita. Pahuhuli pa ba kayo? Natulad ng sinabi sa mabuting balita, ang mga nahuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Tulad nitong pinapahayag ni Kristo sa kanyang mga alagad, kayo nakatanggap nito. At wala pang natatanggap ang iba pang mga tao. Sapat kayo'y pangunahan ninyo ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lansangan. Kayo ang magiging tagapagpahayag ng mabuting balita sa ibang mga tao. O tinanggap ninyo ngayon ang mga mabuting balita, isiwalat ninyo sa kaliwanagan sa maraming tao na sila'y nauuhaw sa salita ng Diyos. Upang sa gayon, sabihin nyo, nahuli nga sila, pero yan ba'y mananatili sa inyo mga alagad, ang katapatan, ang tunay na pagpapahalaga sa mabuting balitang inyong isinasabuhay, o baka matulad kayo sa mga backsliders sa buhay na ito na patapos tanggapin, nalimutan na lamang at sukat, nawala na lamang.
Nauna na nga sila pero mahuli sila sapagkat hindi nila binigyan ito of great importance o natantili ito sa kanilang pangaraw-araw na buhay. Upang sabihin ang mga pinagpahayagan ninyo ng mabuting balita, tumanggap na ito, seryoso sila, talagang tapat sila sa kanilang tinanggap na araw mabuting balita, nanatili silang nasasabuhay nito. Sila na nga ang huli, pero mauna pa rin sila sapagkat nanatili sila sa ganitong pagtanggap, pagpapaliwa, pagpapahayag o pagkilala sa paghahari ng Diyos. Kaya ito tayo ngayon sa banal na misa, ating pinapahayag ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito'y napakalagang pagtitipon ng mga taong naniniwala na ang paghahari ng Diyos ay ang pagkilala sa kabutihan ng Diyos at pagtanggap sa mga biyayang inuukol ng Diyos para sa matuwid at makayaayang buhay. Dalangin natin na naway mapasa atin ang paghahari ng Diyos. Mabigyan natin ito ng pagpapahalaga ng kaayusan, mapalaganap ang araw mabuting balita upang tayo mga nauuna ay manatiling nauuna at upang hindi tayo magbalik sa dati nating masamang kadilimang pag-uugali, kundi once that we receive the good news, it will be a good news for us forever and ever. Amen. Halina mga panalig at bigyan natin ng kahulugan na talaga itong ating pagtitipon sa bawat pinapahayag natin mga kahilingan upang pakatulungan tayo ng Diyos at mapagsikapan natin itaguy dito pang araw-araw at sa lahat ng ating buhay pananampalataya. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtiyatsaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa ng walang hinihintay na merito o gantimpala at sa halip gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagturusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Naging huwaran ang ating paggunita kay San Bernardo sa pananampalataya at sa kabutihang dulot ng paghahari ng Diyos, binigyan ito ng daan upang mamalagi tayong nasa ilalim ng mabatalang pag-ibig ng Diyos sa kanyang magindang pagbibigay kahulugan upang hubugin ang pananampalataya sa tamang landas sa matuwid nating pamumuhay. Kaya binigay natin ngayon sa Diyos ang lahat ng ating mga pangailangan at humihiling tayo na naway pagkalooban tayo ng Diyos ng kanyang tunay na paghahari at wag na may wagas na pag-ibig. Kaya ang lahat na ito'y niling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para
para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunitan namin ang abad na si San Bernardo, at sa kasalita't gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Bernardo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyong humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Bernardo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang paghahari ng Diyos ay patuloy nating pakikisa sa gawaing kabutihan, kabanalan na nagbibigay halaga Diyos sa piling natin sa tuwina. Halina at awitin natin ang panalangin itinruros sa atin na ating Panginoong ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at mabigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin kay San Bernardo Abad. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagkadarang sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pagkalabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. San Bernardo ng Clarabal, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang sa paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at mapabilang sa paghahari ng Diyos. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal ng sakramento sa altar at sa ating pong banal na pagtatanod at makalakip ang ating mga panalangin. At sa bandang huli ito magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Kapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides suprementum sensum
angelo, prestetis Diei. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.